Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment. We are one. We are now on diary entry number 921. This was February 6, 1937. Today the Lord said to me, "My daughter, I am told that there is much simplicity in you. So why do you not tell me about everything that concerns you, even the smallest details? Tell me about everything, and I know that this will give me great joy." I answered, "But you know about everything, Lord." And Jesus replied to me, "Yes, I do know, but you should not excuse yourself with the fact that I know. But with childlike simplicity, talk to me about everything. For my ears and heart are inclined towards you, and your words are dear to me." Sinabi ngayon sa akin ng Panginoon, "Aking anak, may nagsabi sa akin na napakadakila ng iyong kapayakan. Kung kaya bakit hindi mo sinasabi sa akin ang lahat ng may kinalaman sa iyo, maging ang pinakamaliit na bagay? Sabihin mo sa akin ang lahat, at nang malaman mo na magbibigay ito sa akin ng matinding kagalakan. Alam mo naman ang lahat, Panginoon." At sumagot si Jesus sa akin, "Oo, alam ko naman. Subalit hindi mo dapat gawin dahilan na alam ko. At nang may kapayakang tulad ng isang bata, kausapin mo ako tungkol sa lahat ng bagay. Sapagkat ang aking mga tainga at puso ay nakahilig patungo sa iyo, at ang iyong mga salita ay mahalaga sa akin." So, ang sinasabi naman dito, no, ay yung hindi ganun naging kabukas, ganun naging ka-open si Faustina in terms of telling Jesus everything. Kumbaga may mga itinatago pa si Faustina, yun ang sabi sa kanya ni Jesus. Pero sabi naman ni Faustina, "Di ba alam mo naman ang lahat?" Parang kumbaga kahit hindi naman natin kay Jesus sabihin ang mga bagay, ang ating mga ginagawa, ang ating nasa isipan, alam ni Jesus yun. Alam nga niya ang kung ilan ang bilang ng ating buhok. So alam niya, He can read between the lines, He can read our thoughts. Wala naman tayo talagang maililihim sa Kanya. Pero bakit sinasabi niya na hindi sinasabi ni Faustina ang lahat? So, dito, ibig na niyang sabihin, hindi niya openly or explicitly o diretsa, tahasan o mismong nanggagaling sa kanyang bibig. Hindi niya ginagawa yun. Hindi niya sinasabi kay Jesus maraming mga bagay kaugnay sa kanyang sarili. Yun naman ang hinahanap ni Jesus sa kanya. Yung magsabi siya, no? Sabihin niya kay Jesus kung ano nararamdaman niya, ano nagiging buhay niya, pinagpapasalamat niya. Mga ganong bagay. Sabi nga ni Jesus, ni Faustina alam mo naman lahat kailangan ko po bang sabihin. Pero again, ang sabi ni Jesus, huwag mong gawing rason yan o excuse. Sabihin mo na hindi naman, na alam ko naman ang lahat ng bagay na kahit hindi ko itanong sa iyo yan o kahit hindi mo sabihin, alam ko na. No, sabi ni Jesus nga, huwag mo yung gawing excuse. But with childlike simplicity, yung parang bata ba? Alam mo yung isang bata, di ba? Magkukwento yun ang magkukwento. No? Ganun siya ka-plain, ganun siya kababaw. Subalit napakahalaga sa Panginoon na kinukwento natin yun sa Kanya sapagkat sabi niya, "For my ears and heart are inclined towards you."
So, ang kanyang mga tainga, kanyang mga puso ay laging nakadire sa atin. Tayo, gaano ba tayo ka-open kay Jesus? Kinakausap ba natin siya? Marami sa atin, malamang hindi naman ginagawa yun kasi hindi naman siya nakikita, hindi naman yan sumasagot, no? Kumbaga, kapag nagsabi siya na in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkain aming pagsasaluhan, no? Halimbawa, ganon. Nasabi mo ba lahat? Hindi, kasi parang monotonous ka na lang. Pareho, kaya even the way you say and pronounce the words, wala na siyang emotion, wala ng feelings, na wala ng high regard to the Lord. Kasi nga pare-pareho na lang. Bago kumain, magdarasal. Bless us, O Lord, for these thy gifts. Pero yung mga pagkakataon, halimbawa, paano niluto yun? That despite the business of the mother, ng iba-ibang mga ginagawa, nagawa pa niya magluto. So, hindi nababanggit yun. Kung kaya, para kay Jesus, mahalaga, no? Gaano mo kasimple, gaano mo komplikado, just talk to Jesus. Hindi man natin siya marinig na sumasagot. Sumasagot naman si Jesus, no? Hindi nga lang natin marinig. Ngayon, ma-requirement pa para natin marinig ang boses ni Jesus, ang tinig ni Jesus, no? Ang requirement niyan, talagang kailangan pure tayo. Meron tayong ah, isang antas ng kalinisan, no? Kasi kung hindi nga malinis, hindi siya maaaring isa sa atin dahil siya ay napakalinis. Kaya kahit meron isang bahid ng dumi sa ating sarili, hindi niya pwedeng gawin yun. Hindi natin siya maririnig na bagamat sasagot siya sa mga sasabihin natin. So it takes a lot of time and discipline para maging connected talaga. Yung connection na ah, alam mo na nagsasalita siya, may naririnig ka. Mayroong exact instructions no, kung anong dapat gawin. So nasa atin yun. But then again, hindi man tayo perfect. Sabi nga ni Jesus, again, sabihin mo sa akin ang lahat. Huwag lang maglihim. Ako na ito. No? Pwede din sa pamamagitan ng kumpisal, no? Pero mas mahirap ang kumpisal kasi sasabihin mo yan sa pare. No? Yun yung nagiging problema. Pero ang sabi pa rin ni Jesus, sabi ang lahat. No? Kaya kasama actually dito yung confession. Kapag nangungumpisal, sabihin din sa pare ang mga bagay na kahiya-hiya. Ano, ganun. So, ah, huwag tayong magturing na kung ano lang ang gusto nating sabihin, kundi lahat magagalak siya, makikinig siya. And for us to be more satisfied with the way Jesus is talking to us, so walang hanggan din ang ating ah, paglilinis, purification, pagharap sa mga suliranin. Hanggang sa alam mo na kahit anong mangyari, may sinasabi ang Panginoon. Hanggang dun sa naririnig mo na, pero may naririnig kang sinasabi siya. At yun na po yun. Jesus is talking to us.